Sobrang nakakagulat na balita. Grabe PBBM ginulat na iyak si Atong Ang habang buhay na kulong, wala ng piyansa. Ayon sa nakalap nating impormasyon, binasahan na ng korte si Atong, bagay na hindi nagawa dati ni Duterte. Si President Bongbong Marcos lang ang nakagawa. Hindi na dapat ikukulong, bitay na ang hatol. Grabe PBBM ginulat na iyak si Atong Ang habang buhay na kulong, wala ng piyansa. Tara panoorin natin to. General Nartates, sir. Sorry, breaking news lang. Naglabas na po ng warrant of arrest laban kay Atong ang isang korte mula sa Laguna, Santa Cruz, Laguna. Hawak na po ba natin ang warrant and when do we intend to serve it? Diyan tayo nagpapasalamat, lalong-lalo na sa media. Napakabilis talaga. True that warrant of arrest were issued against Charlie T.V.Y. Ang alias Atong Ang. At na-receive po or kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of that warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restrictive custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restricted custody, and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. And the others, the dedicated teams of the PNP are now on their way to implement the warrant of arrest. Are we anticipating any difficulty with the service of the warrant? Do we know the whereabouts of Mr. Ang? Okay. We have certain procedures in implementing warrant of arrest, hindi lang warrant of arrest, at different police operations. This is a implementation of warrant of arrest. Meron tayong procedure and the PNP personnel, all PNP personnel involved are, of course, mandated na sundin ito. At gagawin nila ang lahat para ma-implement. Again, yung whereabouts po ni Mr. Ang, tukoy po natin. Tukoy ang ating warrant of arrest or location of Charlie Atong Ang, different location, and it will be served in those locations. Salamat po. Yusek, pahayag na lang po ng palasyo dun sa warrant of arrest laban kay Atong Ang at yung iba pa. This is not bailable po. Yan naman po lagi ang mandato po nila ng PNP at ng ating law enforcement agencies. Alam po nila yan, ang utos ng Pangulo kung ano po nasa batas, ipatupad. Kung nandiyan na po ang warrant of arrest, mas pabilisan po ang pagtatrabaho para po mapanagot ang dapat na mapanagot. General, So as of now, wala pa akong information about it. wala pang info. Anyway, General, may napag-uusapan na rin yung tungkol sa impeachment. Mukhang February, sinasabing may magpa-file ng impeachment. Pinaghahandaan din po ba ng Philippine National Police yung possible scenarios na pwedeng maganap, ano yung mga ina-anticipate natin dito sa possible impeachment case na The ipa-file? Philippine National Police ay laging handa po for any eventuality, especially management of activities like that. We are ready to ensure public safety and implement relative laws relative to that activity. Ang activity na yan is impeachment, and therefore we're gonna secure the place of kung saan magkakaroon ng impeachment, and of course secure the necessary activity plus the personality. And we are ready for that. Hi po, Yusek. Ano po reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni Congressman Abante na wala daw pong massive support sa posibleng next impeachment complaint against VP Sara? And si Congressman Tino naman, sinasabi niya na dapat daw, meron daw pong go signal ng Malacanang yung impeachment against the VP para daw mag-prosper. Kung ano po ang tinatrabaho o ginagawa po sa House of Representatives, hindi po yan saklaw ng ating Pangulo. At maliwanag naman din po ang sinabi ng Pangulo, kung may kakaroon man po ng impeachment complaint o pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ito ay dapat na ituring na parang flood control mess, na kung kinakailangang imbestigahan na malaliman at dapat may managot, dapat na managot. Alam po nating lahat na ang mga mababatas ay binoto dahil sila po ay may puso, may talino, at may konsensya. Alam nila ang tama at mali. Alam nila na ang kanilang gagawing trabaho
ay para sa taong bayan, hindi para sa iilan lamang. So, sila na po, nasa pagdidesisyon po nila yan kung magkakaroon po ng pagsasampa ng impeachment complaint at kung ano po ang kanilang gagawing pag-resolve patungkol dyan. Ma'am, ito po, this is a phone-in question. Ano daw po yung reaction ng Malacanang sa sinabi ni Congressman Leviste na meron daw di umano 7.5 billion pesos na budget na inuugnay kay ES Recto? Batay na rin daw po yan sa Cabral Files. Thank you po. Ito po bang pinatutungkulan natin ay ang Leviste Files na galing sa kanya? Mads? Yes, ma'am. Ang sinasabi daw yung Cabral Files daw po yung kinote. Ang Cabral Files po ba ay nakaninong sinasabi niya? Hawak niya po ba? Yes, ma'am. So, yun po ay maituturing nating Leviste Files. Unang-una, Mads, nakita niyo mo ba yung dokumento? Tayo, lahat sa MPC. Nakita ba natin itong sinasabi ni Congressman Leviste patungkol dun sa di umanong 7.5 billion pesos na inuugnay kay now ES Ralph Recto? Nakita ba natin? Personally, ma'am, ako hindi. Oh, yes. So, di po ba mas mahirap tugunan ang mga dokumentong hindi nakikita? Mahirap tugunan ang mga dokumentong puro insinuations. Mahirap tugunan ang mga dokumentong wala pang anumang basihan at wala pang ebidensya ng anumang anomalya. At nakausap naman din po natin ang Office of the Executive Secretary. Mula sa Office of the Executive Secretary. Ang pinatutungkulan pong ito ay tinaguri ang fake news. Sunod po na katanungan, Tristan Nadalon, Newswatch Plus. Good morning, Yusek. Related na lang muna po sa impeachment po. Si Congressman Toby Tiangco, sabi niya hindi siya pipirma sa impeachment against Vice President Sara Duterte because wala naman daw po pang nahuhuling big fish sa flood control. Example, Zaldico. So may mga ganito na pong lumalabas na reasoning from lawmakers na parang nagagamit din yung flood control issue on the issue of impeachment. So ano po ang pananaw dito ng Malacanang? Kung yun po ang kanyang opinyon, hindi natin pwedeng pigilan kung ano man ang opinyon ni Congressman Toby Tiangco. Kung dati nga po ay hindi siya pumirma sa nasabing impeachment complaint dahil divisive o dahil magiging cause ng pagkakahati-hati. At ngayon naman po ay iba ng kanyang dahilan. Ito daw ay dahil sa kung walang papakulong na big fish. Kung sa ordinaryong pananaw, hindi naman po konektado ang flood control mess sa impeachment complaint kung isasampa man to kay Vice Presidente. Iba po ang issue ng kinapapalooban or kinakasangkutan ng Vice Presidente at iba naman po yung flood control projects. At alam po naman natin na hanggang sa ngayon, ang Pangulo at ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho upang mapanagot ang dapat na mapanagot. So, hindi po siguro dapat na kinukumpara. Rather, hindi kinukumpara, kundi hindi dapat ini-equate. Hindi siya dapat depende ang anumang desisyon patungkol sa impeachment complaint. Hindi siya depende sa outcome ng pag-iimbestiga sa flood control projects. On another topic po, on ICI. I know na sagot nyo na po briefly yesterday yung fate of the ICI. But overall, ma'am, how does President Bongbong Marcos assess yung performance ng Independent Commission for Infrastructure or ICI sa mga nakalipas na buwan? Because you have Baguio Mayor Benji Magalong's rating yung performance ng ICI as 3 out of 10, calling it no longer viable and therefore needs to be abolished. And former Senate President Frank Trilon, sinabi niya naman po na it's already a dead body and could no longer function. Siguro po, muli kay Mayor Magalong, wag niya naman muna pong pangunahan kung anong nasa isip ng Pangulo. Sa ngayon po, nandiyan po ang tiwala ng Pangulo sa ICI. Ang nais lang din po ay mapanagot ang lahat mapanagot. Walang sinisino, walang kinikilingan. At hayaan na lang po natin muna kung ano po ang mangyayari sa ICI dahil sa ngayon po, ang tiwala ng Pangulo sa ICI ay nandiyan pa rin po. So kung ano man po ang sinasabi ng iba, hayaan na natin at huwag pangunahan ng Pangulo. Follow-up question, Ana Bajo, GMA News Online.
Morning, ma'am. Ma'am, sa ICI lang po, sabi po ni Special Advisor Rodolfo Azurin, the ICI cannot yet make any referrals amid its ongoing probe po sa flood control due to lack of commissioners. Hindi po ba ito cause for concern and hindi po ba nakikita ng Palace yung need na mag-appoint po ulit ng bagong commissioners para magpatuloy po yung investigation? Sa ngayon po sa aking pagkakatingin ay hindi naman po pwedeng hindi sila or wala silang kakayanan magrekomenda ng kaso na maaari maimbestigahan. Kahit sino nga po ay pwedeng magbigay ng anumang rekomendasyon sa ombudsman. So kung kanila yung recommendatory kanilang function to recommend the filing of the case to the ombudsman, kahit po nag-iisa ang isang Justice Reyes. Kung ito naman po ay may sapat na ebidensya, hindi naman ito makakahadlang para sila po ay mag-rekomenda ng pagsasampa ng kaso. So ma'am, for you po, parang hindi po kailangan ngayon ng kapalit sina Fajardo and Singson. Nasa Pangulo po kasi yan, hindi po natin masasabi kung may replacement na. But as of now, hindi po hadlang. Na isa lang po at si chairman lang po Reyes ang nasa ICI, hindi po siya hadlang para makapagsampa or makapagrekomenda rather ng kaso sa ombudsman or sa DOJ. Thank you, ma'am. Follow-up question, Samuel Medinilla, Business Mirror. Sa ICI lang rin po. I-clarify lang po namin. So yung ICI does not need a quorum to recommend po within its commissioners. Recommendation lang naman po. So hindi mo na, sa aking pagkakaintindi, hindi po kailangan ng quorum dahil nabuo po sila para po makumpleto po ang pag-iimbestiga. Katulad po ni Secretary Babe Singson at si Commissioner Fajardo. So ang kanilang mandato po ay according to them ay natapos naman din po. So kung magre-recommenda ng kaso at kumpleto na po ang mga ebidensyang naipasok sa kanila, maaari po itong i-recommenda. Thank you po. Another follow-up po, Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, while it does not, ang sinabi niyo po, hindi, it should not impede the work of the ICI kung nag-iisa na lang po si Justice Reyes. But it can also be said na if they are better equipped and better staffed, baka ho mas magiging maganda ang trabaho nila. Yung ganito pong sitwasyon, kasalukuyang sitwasyon, the uncertainty of the ICI, what does this say about the sense of importance, the sense of priority, and the sense of urgency being accorded the commission by the President? Still, what I'm trying to say is that even if the ICI will only have one member, and that's the chairman, Chairman Reyes, he could also or he could still recommend the filing of the case. So kung sila man ay sasabi nyo na mas maganda kung mas marami, mas maganda po talaga. Yan naman po ay kumbaga kinikilala natin na kung mas maraming tao, mas maraming maaaring mga opisyal na mag-iimbestiga or mag-aaral mga kaso, mas maganda po. Pero hindi ibig sabihin niya na kahit nag-iisa ay hindi makakapag-function. Dahil sabi nga natin muli, yung mga naging trabaho po ni Sec. Babe Singson at ni dating Commissioner Fajardo ay tapos na. So hinihintay na lang po ang pagkukulate, pag-compile para pa ma-rekomenda ang ibang mga kaso sa DOJ at sa... And then the question, ang sabi po kasi ni former Chief PNP Azurin, susulat daw po sila sa Office of the President to get the clarification as to the fate of the ICI. Ang tanong po siguro kailangan pa ho ba nilang sumulat sa Pangulo or sa Office of the President para ho mabigyan sila ng direksyon? Kung nais po ni General Azurin na sumulat para merong silang mga katanungan, mas maganda po kung magkakaroon sila ng meeting with the President. Pero independent body po ito, or rather a commission. So, hintayin na lang po natin ang pagdating ng Pangulo patungkol po dyan. At kung meron nga po silang sulat, mas maganda po na maiparating agad nila. Salamat. Another follow-up, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, doon lang sa modernization, AFP modernization law, batid na po ba ni Presidente na magtatapos na po ito sa 2027? At kung oo po, may malinaw na instruction po ba si Presidente sa Kongreso na pabilisin ang pagbabalangkas ng nasabing batas, lalo at usapin po ito ng pambansang seguridad?
Kung ano po ang kabubuti ng AFP, yan ang po ay gagawin ng Pangulo. Salamat. Another follow-up, Ace Romero, Philippine Store. Yusek, para malinaw lang, kasi syempre isipin kahit ng sino mang nanonood ngayon, ano kaya yung parang humahad lang sa Malacanang or sa Pangulo para mag-appoint ng mga kapalit ni Rogelio Singson at saka ni Fajardo, given na after nilang mag-resign, wala pong naging kapalit. Although sinabi nyo natapos na yung kanilang trabaho. Pero given that the President, you said, places very much importance sa ICI. So what is keeping the President from appointing new replacement? Kung ano man po yung alam nyo about it. Hindi po ako makakapag-speculate. Hindi ko masasabi kung ano ang kanya naiisip dahil ang alam niya po ay patuloy naman po ang pag-iimbestiga. Maliban po sa ICI, nandiyan po ang DOJ, nandiyan din po ang Ombudsman. So, hindi po nakikita ng Pangulo na tumitigil ang pag-iimbestiga. Pero yung earlier stance po ninyo na sinasabi nyo na hinihintay natin yung pagpasa ng Independent People's Commission na maaring pumalit or mag-expand ng powers ng ICI, does it still stand? Yes, nandun pa rin po. Priority bill pa rin po ng Pangulo ito. So maaring yun ba ang dahilan kaya walang bagong kapalit tong mga commissioners na nagbitiw? Hindi ko kaya mag-speculate on that. Okay, salamat po. Salamat po. Sunod po na katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, na pag-usapan yung alleged corruption sa Bureau of sa Bureau of Fire and Protection. Tapos nabanggit yata ni Secretary Remulla na nag-recommend na siya kay Pangulo Marcos na i-relieve na yung pinuno ng BFP. Ano pong status ito, Yusek? Meron na po bang pa siyang Pangulo na posibleng pinadaan kay Executive Secretary Ralph Recto? Nakakausap po natin mula sa OES at sa ngayon po ay no visibility. Hindi pa po nila nakikita kung ano man po yung recommendation ni Secretary John Vic. So hintayin po natin at para makapagpasya po ang Pangulo patungkol dyan. Thank you po, Yusek. Salamat po. Para po sa huling katanungan, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. I-verify lang po namin kung natuloy po ba yung pag-sign ng Philippine-UAE Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Confirmed. Opo, napirmahan po. Tapos, meron rin po kayang data ang mapalas kung meron po bang investment deals na na-finalize dun sa UAE? May nabanggit po sa atin pero siguro po yung detalye nito ay mas maganda manggaling kay Secretary Cristina Roque. Pero nabanggit po dito ang patungkol po sa maaaring pagpasok ng DAMAC Digital. Ito po ay we are looking at the largest data center in the Philippines with the DAMAC Digital highlights. Meron din po sa Masdar. Ito naman po ay patungkol sa investments for a 10 gigawatt renewable energy. Pati po ang Abu Dhabi National Oil Company para naman po sa petroleum depot dito sa Subic or sa La Union. So, ilan lamang po ito sa mga napag-usapan. Pero ibibigay ko po ang katanungan ito para sa mas detaling sagot kay Secretary Cristina Roque. May details po kaya dun sa defense agreement? Sa ngayon, wala po akong hawak. Thank you po. Habol lang po na katanungan, Yusek, Ivan Yusek, Marina, Jemisa. Yes, Attorney Harry Roque called you out over your statement that as an alleged fugitive, he should never be assisted by the diplomatic agents of the Philippine Embassy. Ito raw po ay refleksyon ng inyong gross ignorance of the law, diplomatic practice, and the fundamental rights of Filipino citizens abroad. What do you say to this? Yan naman po kasi ang problema. Mahilig po kasi magkaroon ng twisting of facts. Kung nadinig lamang niya at napanood ng buo ni Harry Roque ang ating content. Actually, nag-start po ito sa isang content sa ating YouTube channel. Dahil nung nag-circulate po ang larawan na ito, minabuti ko pong makausap at magtanong mismo sa secretary ng DFA, si Secretary Tess Lazaro, dahil nakita po nga natin to at hindi ko ninais na magkaroon ng nagpahid ng anumang akusasyon sa ating Ambassador Luli
Arroyo Bernas. So bago po natin ito kinontent, ay itinanong natin mismo kay Secretary Tess Lazaro. At ang unang-una nating content patungkol dyan ay niliwanag po natin na yung larawan na yon ay noong 2023 pa. So yun nga po ang mahirap kay Harry Roque. Nakikinig yata siya sa chismis at hindi niya pinanunood ng buo yung pinaka-content natin. Mismo sinabi natin na wala pong bagong larawan at wag nating pahira ng anumang akusasyon si Ambassador Luli Arroyo Bernas. Pero ang sinabi po natin bilang representative ng Pilipinas, hindi po magiging maganda kung magkakanlong ng fugitive. Sana naman po ay naintindihan niya kung anong ibig sabihin ng pagkakanlong. Ang pagkakanlong po ay pagtatago sa isang fugitive. Hindi po natin sinasabi na dapat na wag tulungan ang isang fugitive. Mas maganda po talagang tutulungan ang isang fugitive na makabalik sa Pilipinas. Pag sinabi po natin pagkakanlong, yun po ay pagtatago. Pagkukubli sa isang executive or rather sa isang fugitive mula sa kamay ng batas dito sa Pilipinas. So, mas maganda po kay Harry Roque, intindihin muna po ang buong video, panoorin niya, para po hindi naman po siya nagiging source palagi ng fake news. Salamat po. Sunod na katanungan, Tuesday New DZBB. Good morning, sirs. To General Nartates, sir, speaking of warrants of arrest, alam natin may mga warrants of arrest din yung iba pang kilalang personalities. Naitanong ko po ito kahapon kay Secretary John Vic Remulla pero mas maigi raw na kayo po ang makasagot. Ano po ang mga action ngayon na ginagawa ng PNP para maipauwi na sa bansa o madakip nyo na o maaresto ito pang ilang personalities like former Director General Gerald Bantag. Sabi ni Secretary John V. kahapon na mataan ito sa Cordillera Administrative Region. So ano po ang nagiging hadlang para siya ay makuha po ninyo? Okay. Of course, sinabi ko nga may procedures tayo in implementing warrant of arrest. Hindi naman basta-basta pag may information pumunta dito sa isang lugar, susugod kagad tayo. Our operation should be deliberate at inaayos po natin. For example, citing the warrant of arrest against General Bantag, actually hindi lang siya ang na-issue ng warrant of arrest. There are 4 more or about 4 co-accused dun sa kaso na yon. In fact, when I was the regional director of NCRPO, 2 among those personalities under subject of warrant of arrest na kasama ni General Bantag ay naaresto natin dun sa Lipa City and even shoot himself. Kaya namatay. And they are from Mindoro. So, sinaside ko na yung lugar. We are hot on the tracks on those covered by warrant of arrest. Not only Bantag, but there are, as of now, meron 200,000 plus covered with warrant of arrest, wanted person. And for this year, for 2025, about 110,000 ang naaresto ng ating PNP. So gumagalaw po ang ating PNP. Soon, day after day, week by week, month after month, di po natutulog ang ating police para implement po ang warrant of arrest to serve justice. Yes, sir. Another warrants of arrest din po dito kay, alam natin mahirap yung pagpapauwi dito po kay ex-representative Zaldico. Kailangan po ng masalimuot na proseso daw po yan. How about dito kay Attorney Harry Roque? Ano na po ba ang ginagawang aksyon ng PNP? O ano yung coordination ninyo with other agencies para mapabilis yung kanilang pagpapabalik dito sa Pilipinas? Okay. We have other partners, stakeholders, especially the international partners natin abroad. Meron tayong international police and others to help us. Meron tayong MOA, understanding with them for implementation of warrant of arrest. At ito po ay umaandar. Once na makita natin kung pinpoint exactly kung nasan sila and gagawin po natin na makuha sila. And of course, by due process.
Yes, sir. So far, sir, ano po ang update doon sa coordination nyo with the international partners? Mayroon na ba silang information about the locations of these personalities? As of now, wala pa po. Thank you, sir. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.